career, I never stopped believing in love and in marriage. Kasi I have always believed, that you choose your own path. I mean, pinili ko yun yung nangyari sa akin dati. So I just wanted to make sure itong susunod is yung maging tama yung decision ko. I'm more mature. Kasi yung previous, I was only 19 then. Siyempre, iba pa yung utak mo nun, di ka mature, masyadong bata. Saka wala ka pa sa peak ng career mo. Parang nag-ano ka pa lang, nag-start ka pa lang. Nag-start pa lang ako noon. Kaya nga yung dad ko noon was very upset. Anyway, so my ex was my first boyfriend and then Erwin is my second boyfriend. And then I married him. You are the love of my life. I vow to be the best wife that I can be. In sickness and in health, I will be by your side. I vow to love you till my last breath. Till the Lord calls me. I love you so much. I choose you. Narito po tayo ngayon sa Wagyu Haven sa El Terrazo sa Quezon City para i-meet ang aktres na si Almira Mulak. Simula po nang siya ay mahiwalay sa basketballistang si Bong Alvarez noon, ay never po siya na nagbigay ng full-length interview tungkol sa nangyari sa kanyang buhay. Ito po ang pagkakataon para mas makilala natin si Miss Almira Mulak. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. That. Ito na ang steak, guys. Yan, tikman na natin ang steak. Grabe. Oh, Yung marbling. melts in your mouth. Yes. Panalo. Guys, kasama na natin Miss Almira Mulak Dilim. Hi! Hello! What a rare and golden opportunity na makausap kita. Kasi nagre-research ako sa iyo, wala ka ni isang interview sa internet. That's true. Oh my God! Thank you, thank you. That's true. Oh. That's true. Kaya, well, I'm so nervous. Pero, syempre, honored din ako na you asked me to be here in your, Thank you. Ba't ayaw mo magpa-interview? Kasi, before, during my past relationship, it was full of gulo and intrigue. And I didn't want to talk about that. Okay. Because I was protecting my 3 girls that time. So since then, since nag-separate kayo, wala na. Hindi ka na nagpa-interview kahit kanino? Hindi. Wala na Hindi all. talaga. Kasi nga, yun ako lagi. I wanted to protect the peace and of my children. Yeah. But now you're in a new chapter. Yes. A great chapter of your life. Nakikita ko na happy-happy ka because you're newly married to your husband, Erwin. Yes. Ano ba love story niyo ni Erwin? Saan ba kayo nagkakilala? Okay. We have a common friend. Siya, meron siyang friend. And then ako, si Ana Roses, who's also an actress. Yung friend niya, at saka si Ana magkaibigan. So, yun, pinag-date kami. Group date nag-start through them. And then doon na nag-start yung namin, yung aming love story. Oo. Kailan nangyari yan? That was 2000, kung 11 years kami, ilan na ba yun? 2014 ba yun? 2014. O, So since 13. your separation from Bong, Yes. wala ka naging boyfriend at all? Wala. I separated with my ex 2011. So I naging mag-boyfriend kami ni Erwin 2014. Si Erwin is older than you, no? Of Yes, course, no? oo. Never been married, walang mga anak. Meron siyang, he has 2 girls but never married. Okay. So pareho kayo, you have 3 kids, siya rin, Yes, gano'n. girls. So all girls. So siya nga lang when we travel, siya lang ang lalaki. Well, aside from the boyfriend of my girls. Pero I mean, siya lang yung tangi kasi nga all girls. Nice, ah. Yes. So nagkakasundo ang mga anak. Yeah, oo, okay naman. Oo. Paano tinanggap ng mga anak mo yung pagkakaroon mo ng husband? Naku, alam mo, hindi naman yung parang
they didn't like Erwin per se. They didn't like the idea of me having another man in my life because they were scared for me. Oo. So, nung una, syempre parang ilag na parang hindi pa sila ready. But it was 2 years naman after that. Yeah. Pero along the way, nakita nila yung reason bakit siya yung napili ko. Ano ba yung reason? Ay, walang bisyo. Walang okay. kabisyo-bisyo. Walang bisyo. Okay. Yes. Hindi naninigarilyo. He doesn't gamble. He doesn't drink. He doesn't go out at night. As in sobrang, di mo alam kung may ganun pa, no? Pero meron. As in, super blessed ako that I met someone like him. Walang barkada? Meron siyang mga barkada, but, you know, hindi siya yung maganon na yung super barkada. Because probably it's because also of his age. Because when I met him, I think he was 49 or something. Yeah, I think he was 49. So, syempre, past na rin. You know what? It's really different when you meet someone later in life. I think it's different. Kasi you have different priorities in life. Napagdaanan na yung mga dapat pagdaanan. Siya, of course, he had his share of mga labas-labas niya rin, ng mga kabataan niya. But when I met him, iba na. Mas mature na yung Mas mature. yung relationship, Oo, pati and- yung takbo ng pag-iisip niyo. Yes, and that's what I wanted. I wanted a peaceful relationship among all. And he gave me that, a peaceful relationship. We seldom fight. Congrats, ha? Seldom fight, ha? Nice. Yeah. Tapos kinasal kayo ilang beses? Parang 3 times. Oh my! Bakit naman 3? Kasi, yun nga, I was previously married. So, kailangan, as per yung church namin, we're Christians, na it's better for us to be civilly married first. And then, after that, syempre, hindi naman ako papayag na wala ring blessing ng pastor. So, after the civil marriage nung morning, afternoon till dinner, yun namang by the pastor. Celebration of marriage naman yung tawag doon. Okay. Okay, and then after that, yun naman yung celebration namin with our family and our friends in Bali. Yun naman And- yung medyo big. July Big 25 yung aming civil, and then our wedding in Bali was July 30. Yun. Okay. But you know, if it was naman, yung hindi naman talagang ginusto namin, it was just, kailangan gawin. Paano siya nag-propose sa'yo? Okay. We were in Alula, Saudi. We came from Dubai, tapos Alula, Saudi, tapos we were with a group of friends, tapos, kasi my husband, he's very quiet. As in, super quiet. Di siya masyadong expressive ba? Oo. Pero ako, natutuwa naman ako doon kasi gustong-gusto kong kinukulit siya. Oo, yung natutuwa ako pag nakukulit ko siya. So anyway, yun, nakipag-kunsyaban siya doon sa, sa best friend niya na babae to do the proposal. Paano? Paano ginawa? Actually, proposal, wala nga mga will you marry me Yung, when I opened I ordered food, when I opened my plate, may parang takip na silver, ganyan. Pag open ko, andun na yung ring. Wow. Simple lang. It's a simple, but I was really surprised. Oo. But even before that, siguro mga 5 years into our relationship, we were actually parang unofficially engaged. Like we talked about it. Kasi I was clear naman with him na I am not going into a relationship if there is no marriage at the end. Because I wanted to serve an example to my girls. Because I have girls na kahit na ganun yung nangyari sa past ko, naniniwala pa rin ako sa love at saka sa marriage. And that's what I want to happen to them. And that went on for how long? Yung kanyang klaseng boyfriend and girlfriend? We were together for 11 years. 11 years. We didn't live din, Oo, no rin. ha? Kasi, again, I want to set an example to my girls. No living in. Ba't ang tagal? Kasi naabot na kami ng pandemic. Ilang years din yung naabutan. pandemic. 'Di ba? So, of course, he also has his own responsibilities pa with his girls. Ako din naman. So, parang, and at the same time, why rush? Hindi naman kami para mag-anak pa. So, why rush? So, we were just, enjoying each other, traveling. And then, yun nga, before the pandemic, we got engaged. Tapos naman nag-pandemic. So, parang na-move na. Which is, I think, Okay lang. okay lang. Kasi there's always God's perfect time. Saka mas nakilala mo ng husto, di Yeah, ba? Na oo. hindi kayo mag-asawa. Yeah. Was there a point na, na parang
muntik na kayong maghiwalay? Nagkaroon ba ng ganong klaseng challenge sa Never. relationship? Never. Never. We didn't have a perfect relationship. May mga tampuhan, yung may mga ano, pero it didn't come to a point na parang ayaw na namin pareho. We knew that we want to grow old together. After the separation with Bong, hindi ka nagkaroon ng relationship ever. Ano ba yun? Paano nakaprogram sa mind mo? Parang eventually ba magkakaroon ka rin ng partner in the future? O talagang parang shutdown mo na? Kasi Ay, medyo hindi. hindi Diba? naging maganda yung ending nun. Like I said earlier, I never stopped believing in love and in marriage. Kasi I have always believed that you choose your own path. I mean, pinili ko yun yung nangyari sa akin dati. So I just wanted to make sure itong susunod is yung maging tama yung decision ko. I'm more mature. Like, kasi yung previous, I was only 19 then. Siyempre, iba pa yung utak mo nun. Di ka Batang-bata, mature, no? masyadong bata. Saka wala ka pa sa peak ng career mo. Parang nag-ano ka pa lang, nag-start ka pa lang. Nag-start pa lang ako noon. Kaya nga yung dad ko noon was very upset. Anyway, so my ex was my first boyfriend and then Erwin is my second boyfriend. And then I married him. Hindi ako talaga, tawagan ng mga friends ko, manang ako eh. Yeah, I don't look like one, but I'm kinda like that. Oo. Kasi, Pero sa interview ko kay Bong, sabi niya, kino-comment ka niya for raising your 3 girls in the best way na nakita niya. So, sabi niya, hanga ako sa kanya, saludo ako sa kanya. Ganon. Hindi na kayo nag-uusap. no eh. Wala na. No, it's better na we're not friends, we're not enemies. Sakto lang. Pero yung mga anak mo, nakakausap Oh yeah, ka na, di ba? kasi Nakakasama grown niya. up naman. I never stop my children na to have a relationship with their father because ano na yun right nila yun. Yeah. Hindi pwedeng mawalan ng tatay yung mga anak ko. Kami, ending na End na yun sa amin. Pero yung pagiging tatay at pagiging anak ng mga anak ko sa kanya, it will never end. Hindi ko pwedeng tanggalin yun sa kanila. So, yun. Pero kami, wala. Paano kung nagkasalubong kayo isang araw? Kunyari na accident, tapi sa mall ka, nakasalubong mo si Bong. O paano yun? Hindi ako ready pa. Pabuti na lang malaki ang Metro Manila. Pag nakita mo siya, hello. O, sige, punta na ako dyan. Hindi ka pa ready, ha? Ready pa. Ang tagal na, hindi pa ready no? Pero I'm sure ano na rin yun. Kumbaga, And then, actually, I saw him pala. Nung nag-Miss World yung anak ko, nung nag-pageant Sumali sa siya, contest. I saw him na naglalakad-lakad. Parang ganun lang. nagbatian naman kayo. I saw him pala. Ganun lang. Ganun. So, you're obviously very happy now. Congratulations. Thank you. Oo, galing. Grabe. Nakikita ko nga yung mga posts. Para yung travel nyo. Ang dami nyo na yata bansa napuntahan. Ano bang work ng husband mo? He's into cars. He's Into cars, collecting cars, selling cars, di ba? Selling cars. That's been his business for the longest time. Ilang years na. Siguro half of his life yun yung ginagawa niya. Mga imported cars. Yes, kanyang kinukuha. Parang importer siya, gano'n, ng mga Parang sasakyan. ganun. Yeah. Okay. O sige, pag-usapan naman natin yung beginnings mo sa showbiz. Yes. Kapatid ka sa dad Yes. ni Aga Mulak. Yes. Si Kuya Aga, pagkausap mo yan, si Mr. Advice yan si Mr. Advice yan sa akin. Because I remember during the time when, nung nag-separate ako and everything, he was there for me. He helped me, morally, a bit financially as well, yeah. So, I have to thank him for that. He's been a good brother to me. A kuya. Medyo complicated kasi isa lang ang dad nyo, pero iba-ibang mom. Ay, hindi complicated sa amin magkakapatid hindi ba? No, kasi yung dad ko, pinalaki kami na alam namin na magkakapatid kami, walang yung kung sino nauna, or sino yung present, or sino ganyan. We get along, but of course, we all have our own mga tampuhan and everything. Normal naman yun. Pero wala sa amin yung parang, ito nauna, ito ganyan, hindi. Yun ang pagpapalaki sa amin. Papa ko had 8 kids with 6 women. Di ba? Hindi siya mahilig sa chicks. Hindi mukha naman, hindi naman mahilig. Konti lang. Pero original, sino? Na family? Si Ate Erlene, Kuya Aga, and Kuya Silang Albert. original. Yes, sila yung nauna. And then ako, and then hanggang pababa, puro tag-iisa na yung anak ng dad ko. Oo. Kamusta ang relationship mo sa dad mo? Ay, no. Dad ko, makulit,
Namimiss ko nga yun eh. Yun, I would always post na I would miss him kasi out of nowhere, he would call, oy, kamusta ka na, Miray, ganyan, blah, blah, and i-invite niya ako. Mahilig yun na mag-invite na kumain, mahilig magpakain. So, I miss his kakulitan among all. He's very So makulit. close kayong dalawa. Yeah, I didn't grow up with my dad. Kasi nandun ako sa mom ko, but there was a time nung nagsa-start ako as a teenager na mag-artista. Nag-transfer ako sa dad ko. Doon ako sa kanya tumira. Kasi I was longing for a father figure that time. Kasi I grew up nga na wala akong dad, diba? So, tapos makulit pa yung dad ko. Lagi ako, no, namimiss na kita, gusto kitang makasama. Ayun, na-brainwash naman yata ako. Lumipat ako sa dad ko. Doon na nag-start yung career ko. I think I was 12 going 13. Doon na nag-umpisa na, syempre, nag-stay na ako sa kanya. Actually, hindi nga ako mahilig mag-artista. Parang sinabi lang daddy ko, may movie ako, yung director, friend ko, kailangan ng artistang bagets, ganyan. Ilalagay na kita, ha? Di ako marunong umacting nung unang Regal film ko. Ano una mo movie? Magic to Love. I was with Isabel Granada and Carmina Villaruel. Pops Fernandez, Matet. Di ako marunong umacting kasi kumbaga hindi yun yung, di ba merong mga tao na bata pa lang, they wanted to be an actress na or into showbiz. Ako nga hindi ganon. I was there because of my father. Kasi nga my dad was, producer sila ni Tito Alex, di ba, ng Wonder Films. Yung mga movies ni Kuya Nino dati. So, of course, they have the connection. Yun yung parang advantage. So, along the way, parang syempre na anuhan mo na din, nagustuhan mo na din. Kasi, of course, you earn at an early age, di ba? Yes. So, yun. Tapos doon ka nakatira sa bahay niya. Yes. Kasama ni na Aga. Yes, there was a time magkakasama kaming lahat sa bahay. Sa New York, Cubao. Lahat ng mga anak niya sa iba't ibang babae magkakasama sa isang bahay. Kasi at one point nga, ang dad ko nga magaling mang ganun. Dito kayo sa akin, ganyan. Gusto niya magkakasama kayo, gano'n. Oo, yeah. Tapos ang mom mo, anong reaction nung lumipat ka sa kanya? Siyempre, nagtampo siya and everything. Pero kasi, siyempre, I had my own reason also na why ako nag-transfer sa daddy ko. Kasi, when I was growing up, there was like secrecy in everything when I was growing up. So, nung lumaki na ako, nag-heart-to-heart talk kami ng dad ko. Then, I understand. Of course, pagka medyo nagmamature na yung utak mo, then, parang mas naiintindihan mo na, di ba? So, yun. Parang, sabi ko, gusto kong magkaroon ng tatay. Gusto kong lumaki na may tatay ako. But I still see her that time. It's just that, I wanted the father na ipinagkait niya sa akin dati. Bakit parang I sense na parang may something dyan? Parang may hugot dyan, na pinagkait niya sa akin. Hindi naman yung pinagkait. Parang meron kasing mga time na hindi ko nakikita yung dad ko eh. Kasi sabi Tinatago ka niya? Parang gano'n. Ayun. Tinatago ka niya sa dad mo. Parang gano'n. At nakilala mo yung dad mo at what age? Ikaw? I knew naman my dad since kasi naghiwalay sila. I think I was 5 or 6 years old na. I knew my father. It's just that yung mga time siguro mga 8, 9, 10, yun lang. Minsan makikita ko lang yung dad ko pag graduation or minsan hindi. I don't know eh. Ang hirap palang mabuhay sa hindi mo alam kung ano ang totoo at hindi. That's why when I raised my children, nakalatag sa kanila. Wala akong itinago sa kanila. Ang itinatago ko lang sa kanila is, syempre pag may mga issue dati, bawal ang TV ko sa house dati, mga ganyan. Because I don't want them na, mamroblema. Pero ngayon, alam na nila yung totoo, di ba? Siyempre, lalo na sa social media ngayon. May mga nalalaman nga sila na ngayon lang nila din nalalaman. Kasi, there are just things na hindi mo naman na kailangan pang i-share or something. Yes. And now you can't keep anything from social media, di ba? Correct. Lahat, Type ka lang nasa Type ka internet lang, na nandyan lahat. na, di ba? Oo. Yeah. Ano ba ka-memorable na events sa life ninyo nung magkakasama kayo sa bahay na yun? Ni na Aga? Ano nga ba? Meron time, alam mo ba yung na uso yung PlayStation? Hindi pa nga PlayStation. Ano ba yung may Mario Brothers at mga Diyos? Game and Watch? O, Game- hindi, yung isa Yung, basta, family computer. family computer ba yun? Yung kailangan i-attach mo pa siya sa TV, di ba? Something. May cassette na ginaganon. Would you imagine na ang daddy ko, ang favorite niyang nilalaro, Jaws, tas ako, Mario, tas ewan ko, basta anuhan kami dyan, yung parang naglalabanan kami sa sala namin and everything. And then my dad, he loves going on vacation, mga ganyan. Lagi kami mga nagbi-beach. Si Tita Amalia before, meron siyang beach house sa Tali Beach, so we would go there, inahiram yan ng dad ko. Fond memories with my dad, because
ano siya, masayahin siya na tao. Masayahin siya na alaskador. Oo. Lagi nga ako nun pinapaiyak eh. Dahil? Pikon ako. Tapos lagi niya ako pinipikon pa. Loko din talaga eh, no? Tuwa siya pag naiiyak ako. Grabe. Si Tita Amalia, kamusta naman? Anong mga memories mo sa kanya? Si Tita Amalia, she's my ninang eh. Itong binyag ko. Si Tita Amalia, there was a time na, kasi nga, she was based in the States already. Pag umuwi yan dito, nahihiram niya ako sa mom ko. Yung dad ko, hindi ko nakikita, pero si Tita Amalia, nakikita niya ako. Kasi ang mom ko and si Tita Amalia, okay sila. So, nagbabakasyon ako dun sa bahay ni Tita. Ako yung parang daughter niya here sa Manila. Yeah, I would sleep with her, same bed and everything. Yeah. We had a good times together when I was young. With Tita. Pero strict? Di ba parang medyo masungit siya? Yun ang ano sa showbiz, di ba? Parang suplada yan. Di, baka feeling ko baka pag mga bata. Kasi I'm talking about like I was like 8, 9, 10 years old nitong mga to eh. Na magkakasama kami. Siguro pag mga bata, hindi ganun. Baka pag mga teenager, medyo maano na siya. So mga teenager, hindi ko na siya masyado kaklose. Nung bata ka na. Nung bata ka na. Yung bata lang ako. Nung mga teenager, parang hindi na ganun ka. You know, I'd get to see her, pero hindi na ako yung nagsistay sa kanya. Sa house niya. Okay. Ayun. And then you went on to do movies. Ano pa mga movies na nagawa mo? Well, Magic to Love. Tapos, yung Regal, after nun, bigla naman akong dinala ng dad ko sa Viva. So, I did mga teeny bopper movies. Not really like a big role for me. Puro mga teeny boppers, mga Estudyante Blues, mga Andrew E. movies before. Yan, nandun ako. Okay. And, di ba nauso din dati yung mga parang action ng mga Viva. So, isa ako sa mga parang leading ladies, mga ganyan. So, I did a few movies with Viva. Yun. And then you met si Bong. Paano mo siya nakilala? We did a movie together with Golden Lion Films. Tasha Fantasia. With Chris Aquino. Yun yung kasikatan niya noon, no? Yes. Sila nila Alvin and Jericho Diniero. Kasama namin sa movie. Oo. Ano yun? Mabilis ba yun? Kasi yung relationship Bigla hinampas ka, no? Mabilis ba yun na nagpakasal kayo agad? After hinahampas ko siya. Nagpakasal kayo agad after nung movie na yun? Ang bilis ng mga pangyayari. Mabilis sa mga pangyayari. 1.5 years lang nagpakasal ako. I was only 19. I met him, I was 18. Ang bilis. It was so fast. Wala, ayun. Siyempre, when you're young, talagang kala mo, yun na talaga yung ano di ba? Iba, alam mo, iba. Yun na talaga yung future, di ba? You know what? It's so different. Yung generation before is different from now. Because? Before, ang mga babae, pag na-in love, gusto na agad magkapamilya, magkaanak, magkaganyan. Di ba? Ngayon, pag na-in love yung mga bata ngayon, yung mga anak ko, very career-oriented. May boyfriend sila, may nasa relationship, pero gusto mo na nila mag-travel. They wanna buy car, they wanna, buy stuff or whatever from themselves na hindi nakaasa. Yung parang mas ngayon, mas independent ang mga kabataan ngayon. Yung anak nga, meron pa iba minsan, they don't wanna have kids muna. Marami. Ayaw muna. Marami ganyan. Ano muna sila, pag bagong kasal, travel daw muna sila, ganyan. Iba, magkaiba. Ako noon, ang set ng mind ko, Anak agad. magkakasunod Pamilya sila. agad, no? Para masaya. Oo, and then I stopped na showbiz. I dedicated my entire life to taking care of my children that time. I would bring them to school every single day. I would tutor them. I would cook food. Talagang So para ka naging housewife, gano'n? housewife talaga ako. But because that's what I wanted. That's my dream when I was young, na talaga Maging misis, maging misis, magkaroon ilaw ng tahanan, yan gano'n, talaga. no? Hindi masyadong ambisyosa yung ano ko noon. Hindi masyadong ambitious. Hindi mo inambisyon na maging kang sikat na, parang Hindi. artista. Hindi. Award-winning actress na sikat. Hindi No gano'n. No. That's what I really wanted. Because I didn't have nga parang okay na childhood. Na parang iniisip ko, gusto ko, pag nagkaroon ako ng mga anak, I would really give my time, full time to them. Kasi when you give full time to them, mas magiging okay sila, diba? Very idealistic yung tingin mo noon sa family life, no? Parang gano'n. Kaso nga. Parang gano'n. Yun nga, parang ang feeling ko, yung iba rin yung yung dating sa'yo yung mga pangyayari, no? Kumbaga, napaka-idealistic mo, napaka-positive mo, and then, hindi naging maganda yun.
Yeah. yung takbo ng Oo. Actually, inyong up to the samahan. end nga, I was trying to prove my dad na I did the right choice eh. Kasi di ko nga, wala silang alam nung mga nangyayari nun. Because I didn't want them to be involved. Because gusto kong patunayan sa kanila, tama yung desisyon ko. Oo. Pero syempre, nung huli, hindi mo na yun maitatago. Right. Kasi yun nga yung gusto ko talaga. Oo. Actually, up to now, yun pa rin yung dinidream ko. That's why nga when I got married last year, I was thanking the Lord because He gave me a second chance. Because not everyone is given a second chance. Oo. Diba? Gaano kahirap yun, Almira, na ikaw yun lang yung mag-isang nag-raise sa mga anak? Naku, Gaano kahirap yun? ang hirap. I really- Paano ka nagsimula? From Kasi we had nothing. zero to, no? Walang-wala ka talaga eh, no? Oo. Yeah, kasi nga, as I said, 19 lang ako nag-asawa. Wala naman akong mga properties noon, you know. I wasn't naman popular to be able to save that time. So nakaasa lang din talaga ako sa ex ko that time. So of course, nung naghiwalay kami, of course siya din, nag-crash na rin yung kanyang career noon, and financially, nag-crash na rin yung life namin noon. We both didn't have anything. So I had to start talaga na, imagine niyo, ang tagal ko hindi nag-artista. So I think I was 38 or 39 that time. Pinag-go-see ako sa ABS kasi di na daw nila alam yung itsura ko. Sabi ko, go-see ako. Parang ilang na ilang ako. Kasi nga sabi ko nga si Julius, hindi ko naman to parang gustong-gusto, di ba? Yung acting. So parang ilang na ako. Pero I needed to do that because kailangan kong magpakain at magpaaral sa 3 mga babae, di ba? So talagang inalis ko yung hiya ko and everything. So I was able to get the role in Forevermore, the mom of Liza Soberano. And that started it. That started my career back again. And I was thankful to ABS for that. Na yun yung nag-kickstart na, uy, pwede pa pala akong bumalik sa showbiz. And then, even after that, kulang pa din. Because I think, high school na yung mga anak ko noon. What I did was, hindi ko in-adjust yung siyempre, lifestyle mo niyan mag-iiba, di ba? Hindi ko tinanggal sila dun sa school where they were enrolled. Kahit hirap na hirap ako. Ang in-adjust ko yung food namin. Kung dati, 3 or 2 yan, o isa lang. Kung ano yung lunch namin, yun na rin yung dinner. Walang mga kain-kain sa labas. Kasi, I remember, if I would treat them outside mga 1,000 or 2,000 the time. Pagkakain kami sa labas. Pang-grocery ko na yon for how many days. So, talagang struggling. I even became a professional makeup artist. So, minsan galing ako ng taping. The next day, may call naman ako as a makeup artist. Hubad naman yung pagiging artista ko. Raketera ka. Raketera talaga. Oo. Hubad yung pagiging artista. Dito naman, isa akong professional makeup artist sa mga commercials naman. And, Paano ka nagsimula dyan sa pag-makeup? okay, funny thing. Kasi nung medyo nagkakagulo na yung marriage ko before, I have friends from Australia na nagsabi magandang tumira sa Australia as a single mom kasi tutulungan ka ng government. So, binala ko na mag-migrate sa Australia. I studied cosmetology. I studied doing hair, makeup, and everything. And then I took a short course also in Australia doing makeup. Because in my mind, I was gonna migrate and bring my children there. So dun nag-start yung pagiging makeup artist ko. Pero actually, papasok ako sa Australia before as a hairdresser. Kasi in demand nila yon. Makeup artist hindi. Pero kasi here in the Philippines, mas nag-click ako as a professional makeup artist because they pay well. Ano mas nauna? Pag-makeup o pagiging artista ulit? Actually, pag may makeup. Yun muna. Oo, pag may makeup muna. Kasi nga during that time, hindi ko alam kung meron pa ba akong space in the industry, in the showbiz industry, kung pwede pa ba akong bumalik? Kasi parang ang bata ko, nung nawala ako, I wasn't naman parang a very popular teen star that time na super popular, na parang madali kang makabalik. So, you know, I had doubts and everything. But you're showbiz royalty, di ba? Mulak, pwede mong... Di ba? Magagamit yung apelido eh. Mulak, nandiyan na yan eh, di ba? Siguro more of parang... Tama ba ako na ang reason kung bakit gusto mong umalis din ng bansa is to, you know, forget everything. Yes, Put everything behind you. Yes, and Start a new life. In Australia. That was my plan. But that wasn't God's plan for me pala. He wanted me to stay here, have a career again, and be an actress, and, you know, raise my children here. And again, yun nga,
meet my husband now. Kasi sometimes we have so much plans for our life, but it's only God's plan. Kung ano yung plan ni Lord para sa atin. Habang nangyayari yan, Almira, yung medyo difficulty sa life mo, tinutulungan ka ba ng tatay mo nun? Oh yeah, actually nung nag-separate ako nun, my dad wanted for me to go back to our house and bring my children with me para sabi niya, di ka naman problema sa rental, sa food, ako nang bahala, ganyan. But I opted not to return to my dad's house. Why? I had reasons. Magkakaiba kami ng pagpapalaki. As I said, I was a Christian nga, and I'm a very strict mother. Eh, yung dad ko laging kontra yun sa pagiging stricto ko. So, ayokong mag-clash kami na isasabihin ko sa mga anak ko, ito, tapos siya, hindi. Kasi nga makulit yung dad ko, di ba? So, I mean, kahit hirap na hirap ako na I have a place to stay, no, talagang nag-solo ako. Kasi nga, like I said, Julius, ang concentration ko kasi nung mga time na yon na, I might have hindi naging maayos yung marriage ko and everything, but in my mind, I wanted to be a good mother to my children. Like a present mother. Like present in all. Imagine, dami kong ginagawang racket, pero andyan ako, nakatutok ako sa kanila. Ano mo nagagawa? Alam mo ginawa ko? I rented a condo that is just near the school of my children. Okay. So that if hindi ko sila mahatid kasi may racket ako, they can make sabay to their friends. Or sometimes they walk kasi malapit lang. Malapit lang. Talagang tinasyon ko sila na talagang madali yung namin. Madali yung set up. Kasi nga, I'm a working mom. And they understood that. Pero yung work mo is very unpredictable. Pwedeng umabot ka na madaling araw, gumising ka na maaga. So, paano mo na-juggle yung Yun na nga. So, schedule mo? sasabihin ko na nun dun sa mga anak ko na, can you ask your classmate if, pwede kang sunduin or ganito or worst comes to worst nga maglalakad. I even have a daughter who had to use the MRT going to LaSalle that time. I would drop her off to Shang Mall and then she'd take the MRT and LRT, something like that. Yung anak ko nga, mas naka-experience pa ng ganun. Ako nga, hindi ako nakapag-MRT, not even once in my life. Kaya believe ako dun sa daughter ko na yun. She did that for 3.5 years when she studied in LaSalle. Wow. Talagang street smart nga yun eh. Wala eh. Talagang, hindi lang ako ang talagang nahirapan dun sa nangyari sa amin. Even my children, they sacrificed a lot. And, ang maganda pa doon, Julius, God's blessing, God's grace. 2 of my children were a scholar in college. Wow. Diba sabi ko, high school yun? Laking bagay nun. Yung isa ko pang anak, bukod sa scholar, meron pa siyang stipend na nakakuha from the school, yung may parang monthly pa siya. O hindi na rin kailangan ng baon. Diba? Alaga ka ni Lord, ha? Talaga! Pinakalayan ka niya. God is good. By God's grace. Kasi kung hindi ko na talaga din alam kung paano na. Sabi ko nga sa'yo, important sa akin ang education, di ba? Kumbaga, di bali nang mag-adjust ng lahat. Pero adjust kayo sa school na yan, ganyan. So, God's grace talaga na, ayun nga, actually my daughter that time, I think she was 14 or 14, 15, 16, my eldest daughter. She was also from Viva. So we are the ones helping each other for our family. Tumutulong din siya noon. Nag-work na siya noon? Nag-artista din siya noon with Viva. Tapos nasa GMA siya noon. So yung sweldo, ako pa driver na yun Lahat na nga. Hindi ko na alam paano namin nakayanan noon. She was helping yung salary niya noon from GMA. Tinutulong niya yun. Sa family na pupunta. Not even 1 cent. Napupunta, tulong niya yon. Siyempre, minsan pupunta sa gasolina and everything. And then there came a point na she talked to me. Kasi pa college na siya. She was first year college. Then sabi niya, Mom, I wanted to concentrate on my school and everything. Ayaw na muna. Gusto niya mag-stop. Di parang ako, paano na to? Siyempre, nagtutulungan nga kami dalawa, di ba? Pero sabi ko, siyempre, I won't take that away from her if she wants to study. Hindi ako para mang-force na mang-work, di ba? Ako na lang. So, yun, nag-aral ng mabuti. Siya yung sinabi ko na naging scholar. At first, she wasn't a scholar, pero nag-aral ng mabuti yung daughter ko na yun. Because she said, I'm still gonna help you by becoming a scholar. She did. Galing, no? Wow. So blessed with your kids. Yes, I am so blessed with them. Paano mo na manage yun na ikaw rin ang tatay sa family? Ayun. Ikaw nanay, ikaw tatay. Oh my gosh, yun talaga yung napakahirap. Kasi innate na sa aming mga babae yung caring, maging ganyan. Pero yung pagiging lalaki, ang hirap, number 1 pinakamahirap maging provider.
Oo naman. Oo na, ikaw lahat eh. Ikaw na nga, ikaw na lahat. Tapos ang hirap pa din yung mag-discipline. Kaya nga sabi ko sa'yo, strict ako. Kasi in my mind, ayokong may mga lolo-kolokong lalaki sa mga anak ko na hindi kinakatakutan. Kaya ako, pagka may mga guys na umaaligid sa mga anak ko, taray talaga ako, lumalabas pagka kontrabida ko. Di ba? Lumalabas yung pagka-Amalia Fuentes. Yes! Baka nakakalimutan nila yung nasa dugo ko sa Amalia Fuentes. Joke lang. So, pinapakita ko sa kanila na even na walang dad yung mga anak ko, I'm here. Huwag kayong lolo-koloko sa mga anak ko. So, stricto talaga ako na talagang minsan, sinasabi ng mga friends ko parang overboard na. Even my dad, even my family, the Mulak family, they would really teach me, sobra kang higpit, ganyan-ganyan. Sabi ko, kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanyang style yan. Kanya-kanyang style, kanya-kanyang bahay. This is my style. So, for me, I think it worked because my children, they grew up kung paano sila ngayon, God-fearing, career-oriented, mga masisipag, and they value themselves. They value kung paano sila as a woman. Kasi kailangan bigyan mo ng respect yung sarili mo. So, other men would see na, oy, hindi pwedeng loko-lokohin itong mga... So may pagka-conservative itong mga anak mo? Yes, Parang ikaw din. Siyempre, kung yung mami, di Ilang ba? taon sila nagka-boyfriend? Actually, yung mga anak ko, nagka-boyfriend mga 20 plus years old na. Sabi sa'yo, pagka magkakaroon ng voting sa pagiging strict, nako. Ayaw mo matulad sa'yo, ha? No, alam mo, sabi ko sa kanila. Sabi ko talaga sa kanila. Alam mo, hindi ko na nga kailangan sabihin because they know eh. They know my story. But you know what I always tell them? Alam mo, ang wish ko lang talaga sa inyo, for you to be successful and have your own. Para meron kayong babalikan. Ako kasi everything talagang nakasandal dati. Yeah. So iba yung nagtapos kayo, masisipag kayo, and you know your worth. Iba yun eh. Kasi merong ibang mga babae, they don't know their worth. So nagbibigay ka ng signal sa mga tao at lalaki na gano'n. My children, they know their worth. Even if whatever they went through in life, they're worthy. Pakilala mo sa amin? Sino-sino itong mga anak mo? My eldest is Alisa. She's in ABS. Artista din. And then my second, she's a global skincare creator naman. Is Ayla naman. Ayla. Okay. And then my youngest, Ina, she works for a marketing agency. So lahat yan nakatapos ng pag-aaral? Yes. Galing, grabe. Ikaw pala isang kulirang ina. Di ba? By God's grace. Pero let's give it to my children also. Naman. Pwede namang pwedeng during that time, pwede ding nagloko yung mga anak ko and everything. Pero I always instill in them that you have a choice, ha? Kayo ang aano ng buhay ninyo. Pag sinira niyo yung buhay niyo, anong gagawin natin? So buti na lang na-encourage sila na ayusin din nila yung buhay nila. So, that's what I'm thankful for. Paano mo na alagaan na yung mga anak mo na hindi sila magkakaroon ng daddy issues? Parang ikaw. Ikaw nagkaroon ka ng daddy issue ng Kaya nga bata hindi ka ko sila linalayo sa daddy nila. Kahit na... Kaya nga... So ever since maliliit pa lang yan, nakikita na nila si Bong? Oh yeah, kasi naghiwalay naman kami, I think naghiwalay kami, my eldest daughter was already 16 that time. Matagal, 36, I was 36 when we separated. So 19 ako noon. So matagal. So consistent naman yung mga pagkikita nila? Consistent naman. I mean, I can give it naman to him na he was a good father. He was a good father. Hindi nga lang na siya nakapag-provide in that sense. Kasi nga, ang dami nangyari sa buhay niya. Ang dami nangyari sa buhay niya. Marami siyang so I just had to take it all. Sa kasamaan palad lang na walang choice. Kaya lang, Kaya I really wanted na parang kailangan ayusin ko yung sarili ko. There was an easy way. During those times, there were parang mga men na syempre mas mga mayayaman, richie dyan, na mga... I'm sure. They would offer to take care of me and my children. But then again, I wanted to set an example to my girls. I wouldn't do that. They saw me kung paano ako ka-hardworking, na iba-iba na nga yung ginagawa kong racket. And that's how they are, because that's what they saw in me. Hindi yung easy way. Hindi Galing ako mo naman. papayag maging mistress or whatever. Grabe naman, solid naman ang foundation ng pagkatao mo, no? Talagang gusto mo pati mga anak mo
ganun ang mataas ang tingin sa'yo. Tularan ka ng mga anak mo. Yeah. A strong woman, independent woman. Parang Because ganun. they were broken already. A part of them is already broken on their dad's side. Yeah. So, would I want to add Mhm. na maging broken pa sila sa mother nila? So, talagang inayos ko kahit hirap na hirap ako. I'm not a perfect mom. I also have my parang, syempre mga pagkukulang, hindi man ako perfect. I also went through so many things, but I made it a point na laging nasa utak ko, I have to set a good example to my children. Kasi dadali nila to hanggang pag may asawa na sila and everything. Kasi again, choice natin kung anong gagawin natin sa buhay natin. I had a choice. Pwede din ako nag-drugs sa dami ng pinagdaanan ko. Pwede. Iniisip ko paano yung mga 3 kong anak. Laging ganun. Lagi akong ganun. Pwede akong, pumatol para magkapera. Sa DOM, parang ganun. Yeah, pwede. But then again, what about my children? What would they think of me? Diba? Pwede rin akong nagpaka, kung ano lang mga ginawa, nag-wild na everything. Pero then again, paano? Paano tong 3 anak ko na sa akin nakaasa nung time na yun? So, I really have to, hindi madali. Kasi wala namang perfect na tao, wala namang sobrang tino, but I have to make that decision na ayusin yung sarili ko for my children. Wag na ako Kasi parang I was, ilang taon na tayo Kumbaga yung mga anak natin, marami pang years sa buhay nila. And that's what I wanted for them na parang even if they didn't have that family that they hoped they had, at least they had a mom, a supportive mom na who did everything for them. Yun yung parang gusto kong iwan sa kanila. Galing. Idol? Oo. Isa ka na rin. Smart! Yeah! Ibang klase, no? Grabe yung yung pag-iisip mo. Yung pag-iisip mo sa future, di ba? Naka-program talaga kung anong mga dapat mong gawin sa buhay mo Yeah. Pero ang hirap Oo, I'm sure. Mag-isa ka lang Ang hirap. Ilang nights yan, lagi ko pang panakot sa mga anak ko. Pag kayo, mga nagloko pa kayo sa schooling nyo, or maglako pa kayo, sige kayo, makukulong-kulong ako, maging crazy ako, dalhin ako sa mental, paano kayo? Emotional blackmail yan Paano kayo? Diba? Kaya wag niyo akong bibigyan ng sakit ng ulo. Kaya I have the best children. Napaka-obedient ng mga anak ko. Kasi nga sa pagka-strict ko, para lahat na sinasabi, ang babait ng mga anak mo kasi sinusunod ka. Totoo naman. Yeah. I give it to my children kasi pwede namang hindi nila ako Pwede hindi sila sumunod, Pwede. Parang wara, di ba? Pwede. But then again, lagi nga sa isip nila, desisyon nyo yan. You choose your own path. So, at least alam nila yan, di ba? Ayaw namin maging ganyan. Kasi gusto namin umayos ang buhay namin. Ayaw namin maging pareho ni mom. Baka yun, no? Ayaw pareho ni mom. Di ba? Kaya ayaw din nila agad ng mga nasa relationship. Lagi nila sinasabi, Mom, imagine, I think I had my youngest when I was just 24. Kasi nga, 19 ako nung unang nagkaanak. Whatever, mga 24. So, syempre, yung mga anak ko ngayon, 29 na, 27, or 26, mga ganyan. Sabi niya, they're past. Di daw nila ma-imagine na yung age nila ngayon, may mga anak na silang 3. Kasi nga ako, di ba? I think I was 24, meron na akong tatlong anak. So, I literally grew up with my children as well, with my girls. Parang kayo magkakaibigan, no? Parang gano'n. Hanggang ngayon, nahiraman kami ng clothes. Kahit papano, dahil... Nagkika pa mo sila. Yeah, I do. At saka, kahit papano, what's nice also being a young mom, nakaka-relate ka pa. Ako nakaka-relate pa ako sa kanila ngayon. Hindi pa medyo malayo yung nakaka-relate ako sa mga topic nila or whatever's happening now. Meron na bang parang plano itong iba sa mga anak mo na mag-asawa na? Gano'n? Okay. Na-engage na ba dyan? Yung eldest ko, 10 years together na sila ng boyfriend niya. So, I mean, anytime also, I'm sure they'll be getting married. Yung second ko naman, 7 or 8 years na rin sila. So, alam mo, mga ko kita mo, panay mga first boyfriend nila yan. Doon, idol nila ako. Kaso nga, di ba? Paano ko ba sasabihin yun? Yung first boyfriend mo, di ba? Ayun na nga. Hindi rin naging maganda ang ending. No?
Diba? Sana ito, maging okay. But you found a new love. I wanna just go back to Erwin, no? Kasi nga, siya, second boyfriend mo pa lang siya eh. So wala kang masyadong experience pagdating sa relationship. Sa relationship, wala. Wala. Pero sa dating, marami. Okay. Pero relationship, iba yun. Pag relationship talagang, pagsasama yan. Yeah. So, anong meron kay Erwin na nag-decide ang puso mo na tanggapin siya? Stability and peace. Mhm. Peace, when I say, because I have a very, as I said, yung past ko, as in, from 1 to 10 ng gulo, parang 11, 12 yung gulo ng past ko noon, di ba? He gave me that security, not financially, security, emotional, mental, peace. He gave me peace. Whenever I'm with him, it's so peaceful. Dun ako na-attract sa kanya. Kasi, when you've been through so much in the past, you just want, a different life na ayaw mo ng gulo. Tapos private person din siya. Ako, sabi nga, hindi nga ako nagpapa-interview. Private din ako. So, swak kami. Swak. Tapos, family man din siya. Ako din, ganon. He's really a good father to his children, to his girls. So, pareho kami. So, yun. Pero nung una mo siya nakita, meron bang parang kilig? Merong spark ba agad? O hindi gano'n? Hindi Wala sa una. Wala pa. So yung continuous dating nyo, Yeah. nare-realize mo na Syempre nako-compare mo siya with other men. Because when we were dating, of course, nung time na yun, of course naman, I was also entertaining. Kasi hindi pa naman kami mag-boyfriend. Yes. I was also entertaining other suitors that time. Napansin ko lang, isa pa pala, nakalimutan ko. Sige. He respects me so much. Super. Kasi yung other men, my gosh, dahil yata alam na hiwalay ako, ang mga kamay nila, makaakbay agad, makaganyan. Siyempre, natakot. Imagine, 16 or 18 years kami nung ex ko, tapos biglang magde-date ako uli. Can you also imagine yung feeling ko na, paano na bang dating ngayon, ganyan. So, siyempre, some men, iba din yung iniisip nila pag previously married ka na or hiwalay ka. Parang, andali mo na lang. Diba? Nagkamali sila. Ang dinedate nila, manang. Ano yung pinaka-worst na nangyari sa'yo sa dating? Ha? Ano yung pinaka-worst na hindi mo makalimutan? Siyempre, parang dadaling ka na sa iba, restaurant Hotel ka na lang. agad, ganun. Yung hotel ka na agad. Nako, hello. Lalabas pag Amalia Fuentes ko. Yung mga ganon. Akala lang nila dahil lang may asawa ka na may anak ka, parang easy-easy ka lang. Ay, hindi ganon. I was dating that time, to know. And of course, hindi naman, bata pa ako that time. I was only 36 that time eh. So, I was checking, paano na bang mga dating, Sinubukan mo, no? Paano na mga ganap ngayon. Yun lang ang napansin ko that time, na parang medyo aggressive. Some men can just be so aggressive. Be aggressive. Pero meron din naman syempre gentleman din. Meron. And si Erwin yung pinaka-gentleman. Si Erwin ang pinaka-gentleman. Nung huli nga, sabi ko, nung kami na matagal na, hindi na ko masyado nire-respeto. Sabi ko, gano'n. Sabi ko sa'yo, sinajoke ko yun eh. Ano reaction? Tapos, gagano lang. Kasi he respects me too much eh. Kaya kailangan, Erwin, may konting, may konting pagkabastos. Konti lang, ha? Maginoong bastos. Medyo bastos. Ayan. Si Erwin, magino. Nasobrahan. Hindi, sinajoke ko lang siya. Kasi nga, I love na parang kinukulit siya kasi nga very quiet and everything. So, sarap lang. Sa'yo lang na relationship namin. So right now, you're still acting? Yes. But when we got married last year, so we got married July, so medyo pahinga muna ako because I got this back injury, so medyo ako doon, I did therapy and then na-operahan din ako after that. So medyo pa tayo doon na recover. So, yun. I'm just waiting for the right project pag okay na rin. Tell us about the Bali wedding. Bali, Gaano romantic ba itong wedding na to? It was a very intimate. Actually, mga less than 60 lang yung guests namin. Because we really wanted it intimate. Saya kasi we both love the beach. Aside from mahilig kami mag-travel, we both love the beach. So,
talagang ang gusto namin beach wedding. So check kami dito sa Manila kung saan pwede. Tapos our wedding coordinator si Amanda, rinukommend sa amin yung Ayana in Bali na may view, cliff, and everything. Ang ganda na by the cliff siya, tapos yung church, by the cliff din siya, ang ganda ng view. It was a perfect, though it rained nung wedding namin, buti na lang may setup na indoor, so nakapalit ko. Pero sabi naman nila, blessing yon yung may rain, di ba? But it was a perfect, it's exactly how we wanted it, intimate, with our closest loved ones. Siyempre, yung mga anak mo nandun, di ba? Anak niya nandun. Siyempre, oo, siyempre, yeah. Although, siyempre, hindi lahat ng guests namin na invited nakapunta kasi alam mo naman, pagka medyo destination, di ba? Pero okay lang. Sila Aga nagpunta? Hindi nga siya nakapunta. Hindi nakapunta si Aga. Hindi siya nakapunta. Not all my siblings were able to go. Yung mga younger ones lang yung nakapunta. Wow! What an amazing life, no? Bigyan ka rin talaga ng second chance, di ba? If you really trust in the Lord, Yes. darating at darating yun no? Yes. I've always believed, if I can just share, my favorite Bible verse is Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you a good future. During that time, when I was experiencing all these bad things in my life in the past, di ba harm yun? Pero I knew in my mind na God has a perfect plan for my life, na hindi pa siya tapos sa akin. So I might be experiencing it that time. But I know na kung nasan ako ngayon, na-foresee ko, pinag-pray ko. Hindi lang exactly how I prayed it, but I believed in the Lord that He has a perfect plan for my life. Kailangan ko lang ayusin yung sarili ko. I had to be obedient in His words and in Him. Alam mo, hindi ko to nagawa sa sarili ko lang. God was the father of my children when they were fatherless that time. I gave it to the Lord. So the Lord helped me in providing for my children. He used people in our life. I was able to buy a condo of my own that time because one of my best friends, pinahiraman ako ng pera para makabili ako ng condo, para hindi ko na kailangan mag-rent. There were people na during that time, tinutulungan ako nung high school hindi pa sila scholar, tinutulungan ako sa tuition. God really used people to help me. Bukas ang mata mo bukas ang isipan mo. Oo, kasi pag nagpe-pray ako, magugulat na lang ako na Alam mo may diba? help na, may ganyan. And, I'm always thankful to these people na na-touch ni Lord. Kasi inallowed din nila na ma-touch sila ni Lord. Kasi pwede naman parang minsan yung heart mo parang alam mo nang gusto mong tulungan to pero wag muna ganyan. Pero inallowed din nila na ma-touch sila ni Lord para makatulong din sa akin and my family. It's not just me When they helped me that time, they were helping my children as well. Hindi lang ako. Paano mo i-describe ang happiness mo ngayon? Kung in a scale of 1 to 10, yung 10 ang highest, no? Nasaan ka? Pagdating sa kaligayahan mo. Almost 10. Ooh, nice! Almost 10. Almost 10. Thank you. That's really happy for you, And it shows sa kanyang beauty. Mami, pag-uusapan niyo ni Mamo Tintin yan. No? Yung beauty. I-share ko ang mga beauty tips. Ang hula ko, guys, mga 40 plus years old lang to. Sa sobrang ganda ng parang hindi siya tumatanda. Grabe. Ano ba secret? Peace. Peace na. Peace na naman. Ulit-ulit sa peace. Dahil talaga, it shows. I look even older, 15 years ago. When I look at my pictures, I was so thin. I look haggard and everything. But when you have peace, yung inner peace kasi, lumalabas yan Pag problemado ka sa buhay, look haggard, diba? But when you have peace, when you're happy, when you're contented, it shows. Pero syempre, may tulong na rin ng ng mga beauty products. May mga makeup. Pero, di ba nga, sabi nila, kahit pa anong makeup ang mo dyan, kung mukha kang haggard, wala. So, it's peace pa rin. Before we go, anong may advice mo sa mga kababaihan dyan na nakaranas ng trauma pagdating sa relationship, na gusto ring bumangon, katulad mo? Ano may papayo mo sa kanila? Ipapayo ko, okay, sa mga pareho ko na nakaranas ng mga, unimaginable things in their life, you just have to be strong and choose to get up. Again, as I said, choose your own path. Ayusin niyo yung buhay niyo. Kung may parte ng buhay niyo na hindi naging maayos, kasi
ano yun parte yun nung kabilang side di ba? Pero kayo, you choose your own path and ayusin niyo yung sarili niyo. And never be afraid to, to try new things. Kasi ako, hindi naman din ako nagme-makeup dati. Sabi ko nga, pati pagbebenta ng bags before and jewelry, pinasok ko yun. Kailangan maging sufficient kayo and kailangan you feel worthy of yourself para yun din yung mailabas nyo na sa ibang tao na you are worthy. Na kahit may pinagdaanan kayong ganyan, there's always a second chance and hindi kayo pababayaan. You just have to believe in Him that He has a perfect plan for your life. Always. Kung ano yung nangyayari sa atin na hindi maganda, hindi yan ang plan ni Lord sa atin. Meron siyang better plan. You just have to trust in Him. Believe in Him Yes. and believe in In yourself. yourself. Yes. Yun. Kasi hindi rin naman pwede believe ka lang ng believe in Oo, the Lord. puro asa ka kay Lord, wala kang namang ginagawa. Oo. You know, it goes hand in hand. Yeah. You can't just pray and pray na nakahilata ka lang na wala kang ginagawa sa bahay. Oo. You have to work hard and also pray that the Lord will, bless you, guide you, bless you with wisdom. Ganun. Kailan pala pumanaw ang dad mo? 2018. Nakapag-usap ba kayo before he passed on? Hindi nga, kakadating. Sama na loob ko no kasi I just arrived from the States that time. Tapos may jet lag. I think after I arrived, 3 days he passed away. Hindi na kami nakapag-usap. Kaya nga yung may t-shirt akong pasalubong sa kanya, lagi, pag sinusot ko yun, lagi ko siyang naaalala. So, when my dad, before he passed away, he was going through a series of mga, mga operation and everything. I remember I had a memorable time with my dad because he would always tell me, ako daw ang sumama sa doktor. Kasi sabi niya, iba pag babae nakikipag-usap. Kasi mga lalaki yung doktor. Iba pag babae, so ako yung mas maasikaso and everything. So siya, I would accompany my dad sa mga, sa mga check-ups niya and everything. I was blessed that I was able to be with my dad during his, mga months before he passed away. Ano kinamatay ng dad mo? Well, meron kasi siyang parang, I forgot the term, meron siyang hole here kasi yung hindi siya makahinga. And then, nag-keloid na yun and everything. He was having a hard time to breathe already. So, supposedly, operahan yun. So, nakailang opera, hindi lumalaki pa rin. Hanggang sa yun. Yeah. Yung passage, yung airway passage niya was like kernel na lang nung corn. Ganun na lang kaliit. Kaya when you talk to my dad before, medyo hard, yung voice niya was, paos and everything. Kasi nga, maliit na lang yung, dinadaanan ng air. We honor him, di ba? Sa mga nagawa niyo para sa family niyo. Meron ka ba shows ngayon na As of now, wala. Wala muna, relax ka muna. Relax muna. Kasi nga, I just got married and then, yun nga, I'm trying to fully recover with my back injury. I'm now with MTRCB. I'm a board member. Okay. I'm with Chair Lala Soto. Kamusta ang buhay may asawa? It feels good to be able to know na you really have someone to grow old with. Kasi of course, mga children ko mag-aasawa na yan. Mga anak niya rin mag-aasawa na. Kaming dalawa. May kasama ako sa pagtanda. Nice! Good luck sa inyo and congratulations! Thank you. Congratulations, Almira. And thank you for trusting me sa iyong kwento ng buhay. Matutuwa yung mga tagahanga mo na muli ka nilang nakita at narinig ang iyong kwento. Thank you, Thank you. Thank you for having me. Regards to Erwin. Yes, thank you. So you believe that a Chanel luxury bag is an investment or a budol? Chanel is a good investment. Why? Kasi tumataas talaga yung price ng Chanel. Taas naman, Parang Hermes tumataas. So, pag Chanel, okay yan. Oh, hindi bumababa, no? Tumataas pa. So, Yes. good investment to, lalong-lalo na kung meron nga kayong mga babaeng anak. Yes. Share and share. Sharing is Sharing. caring. Okay. True. Game. Doon na tayo sa organizer. Ano ba muna? Yung mga kakikayan muna ay yung mga kailangan sa life. Kailangan sa life Yung muna. kailangan sa life. Essentials muna Dahil tayo. ito, dahil alam nyo na nga, 50 Okay. na tayo. Okay, hindi ko muna ipakita yan kasi dapat panoorin yung vlog. Kailangan, reading glasses. Ayun. Diba? So may grado ka na. Yes. What's your grado? Astigmatism mo, 100. 100. Pwede pa rin. 100.
after nyong manood ng aming vlogs at after mag-subscribe, lipat na kayo sa Julius and Tintin, the podcast. This Saturday sa Julius Babaw Facebook page yung mapapanood yan at sa Julius and Tintin, the podcast sa YouTube. Ang panauwi natin ay nanggaling ng Batangas at nagpunta sa ating podcast. Ang eksena ng reyna ng TikTok na si Quinay Mercado. Panoorin po natin ang pasilip kung ano aabangan natin kay Reyna Batangueña TikToker Quinay. Good day, Juntiners! Hello sa inyong lahat. Ako ho si Quinay Mercado, your Reyna Batangueña TikToker. Namiss niyo baga ako? Well. Eto na nga, kung gusto nyong malaman ng latest sa akin, nako, ay dating camera shy ako, pero ngayon may version 2.0 na. Well, nag-evolve na siya. Pero ito na nga, palaban sa camera at maging, syempre, sa issue. Di tayo papatalo dyan. Abangan nyo ako ang aking story sa Julius and Tintin, the podcast.